VP. Nakausap namin siya, ayaw niyang ibalik din yung confi funds niya. So, it's buti na academic. Hindi nahihilingin ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapyas sa Kamara. Inanunsyo ito ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang dumidepensa sa 2024 budget sa plenaryo sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, hindi na igigiit pa ni VP Sara ang pagkakaroon ng secret funds dahil nagdudulot lang anya ito ng pagkakawatak-watak. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinatuwa ang desisyon ng Vice Presidente. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. Pero hirit ni Senator Francis Tolentino, wala na sa OVP kundi nasa Senado na ang bola. The Senate may propose or concur with amendments. So it's no longer lodged with the Office of the Vice President, but the decision should come from this chamber, Mr. President, just to manifest that constitutional provision. Mr. Constitution is on my desk. I don't think I need reminding anymore, Mr. President. Pagkatapos ng deliberasyon sa plenaryo, dadaan sa tinatawag na period of amendments ang budget kung saan maaring magpanukala ng abyenda ang mga senador. Ganoon din sa tinatawag na bicameral conference kung saan aayusin ang magkakaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara. Pero ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, mismong si VP Sara na ang umayaw na ibalik ang hiling na confidential funds ng kanyang opisina. Bago nito, wala pang isang oras inaprubahan din sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na pondo ng Office of the President o OP. Wala naman umanong problema si Senator Pimentel sa hinihiling na confidential fund ng OP. Ngunit ang questionable anya ang hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence funds ng ahensya. Giit ng mambabatas, dapat sa security agencies lang ibinibigay ang intel funds na eksperto sa intelligence gathering. Punto pa ng senador, batay sa joint circular ng Commission on Audit na nagtatakda ng panuntunan sa pag-audit ng intel funds ng mga ahensya ng gobyerno, mismo ang opisina rin ng Pangulo ang mag-aaproba ng paglalabas ng pondo. You are civilian office, wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor, wag natin sirain yung controls. Wag bigyan ng sarili mo. Our president is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts, also the amounts. As the commander-in-chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Hinimok ng senador ang ilang activist lawyers na tingnan ng posibleng paghahain ng kaso para questionin ang legalidad ng intel funds ng OP. Si Senate President Zubiri naman, pinuri ang isinumitang CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.